Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa lahat ng Pilipino. Ngayon tayo hindi lamang nationwide, kung hindi live worldwide. At dahil dyan, tayo ay nagdiriwang ng araw ng pasasalamat. Simulan ko ang aking mensahe ng pagsasabi ng salamat sa KOJC. Maraming salamat sa inyo at nagawa natin ang ganitong pagtitipon hindi lamang dito sa Hong Kong, kung hindi uulitin ko worldwide. Maraming salamat din kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang 101% pagsuporta sa Duterte approved, endorsed, and certified senator. Tila dumating na ho yata ang ating pinakahihintay. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Isigaw po natin! Duterte! 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 Hayaan po muna natin na mag-settle down si Pangulong Duterte, and in a few minutes he will join us. So marami yung salamat sa ating ginagawang pagtitipon. Nag-speech pa kung ba si ano? Okay, makakaupo lang. Makakaupo lang. Silence po. Alam kong excited na ho kayong lahat sapagkat kaming miyembro ng Team Suka ay excited na ring marinig muli si Tatay Digong. At ito nga ho yung dahilan ng ating pagtitipon ngayong hapon. Ang pagbibigay ng pasasalamat. Salamat KOJC, salamat Pastor Apollo C. Quiboloy. Salamat siyempre sa presensya kanina ng ating pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte. Paulit-ulit na pong binanggit, subalit hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo. Ating protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating hayaan na ang iilang tiwali at elitistang senador ay nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na pumili at nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam ho ninyo, nakakalungkot ang estado ng ating bansa ngayon. Pinakita kanina sa video kung paano sinalaula, tinapakan at ninakaw ang karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC. Subalit hindi lamang po yan ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw din po nila ang pera nating mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga overseas Filipino workers. Maraming salamat sa Filipino migrants because last year, kayo po ay nagbigay, nag-ambag sa nation building sa ating ekonomiya ng 38.5 billion US dollars in form of remittance. 38.5 billion dollars ang inyong itinulong sa ating ekonomiya. Subalit,
ano ang ginagawa ng Marcos administration.